Ang amoy ng masarap na ulam ay lumukob sa buong apartment, halos sa mahinang tugtog ng jazz na lumalabas mula sa Bluetooth speaker. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa salamin, pinagmamasdan ang sarili ko. Huminga ako ng malalim, pilit iniiwasan ang nagbabadyang pagbigat ng dibdib. 5 buwan na simula nang magsimula akong magkaroon ng kakaibang pagtaba. Ang dating slim na figure ko ay napalitan ng bilbil sa tiyan at lumalaking hita. Okay lang yan, Ara, bulong ko sa sarili, pilit kinukumbinsi ang sarili. Ang mahalaga, mahal ka ng asawa mo. Inayos ko ang suot kong damit, isang maluwag na duster na pilit kong ginagawang presentable. Ang lahat ay handa na para sa pagdating ni Enzo. Ang favorite niyang adobo, mainit na kanin at malamig na juice. Gusto kong sorpresahin siya, gusto kong maramdaman niyang kahit nagbago ang katawan ko, ang pagmamahal ko ay nananatili. At sana, ang pagmamahal niya rin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa dibdib ko. Enzo! Nandito ka na pala, love, sigaw ko, sabay takbo patungo sa sala. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang tanawin ang bumulag sa akin. Si Enzo. Nakaupo sa aming sofa. At sa tabi niya, si Chloe. Ang matalik kong kaibigan. Nakasandal sa balikat niya, at ang kamay ni Enzo ay nakayakap sa bewang niya. Ang mga mata nila, nakatingin sa isa't isa na para bang wala akong naroroon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi. Hindi ito totoo. Siguro, magkaibigan lang sila. Siguro, napagod lang si Enzo sa trabaho at nakatulog. Pilit kong kinumbinsi ang sarili. Enzo. Chloe, mahinang tawag ko. Parang robot silang lumingon sa akin. Ang ngiti ni Enzo ay biglang nawala, napalitan ng inis. Si Chloe naman ay ngumiti ng nakakaloko. Ara, sabi ni Enzo, hindi man lang nag-abalang alisin ang kamay niya kay Chloe. Bakit gising ka pa? Ang tanong na iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ko. Bakit gising ako? Enzo, 8:00 pa lang ng gabi. At ano to? Itinuro ko si Chloe, ang boses ko ay nagsisimulang manginig. Tumayo si Enzo, at sa wakas ay inalis niya ang kamay niya kay Chloe. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na. Nakita ko ang pagtataksil sa kanilang mga mata. Ara, ano ka ba? Hayaan mo muna akong magpaliwanag, sabi ni Enzo, ngunit walang bahid ng pagsisisi ang kanyang boses. Magpaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag mo, Enzo? Ang boses ko ay hindi na nanginginig, ito ay nagiging bulkan na handang sumabog. Nakita ko kayo. Sa sarili nating bahay. Lumapit si Chloe. Ang ngiti niya ay nagiging mas mapanghamon. Ara, umalis ka na lang. Hindi ka na mahal ni Enzo. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ko. Tinignan ko si Enzo, naghahanap ng pagtutol, kahit anong senyales na hindi totoo ang sinasabi ni Chloe. Ngunit ang mukha niya ay walang emosyon. Walang awa. Hindi ka na kasi makita ni Enzo, patuloy ni Chloe, ang mga mata niya ay mapangmata. Tignan mo ang sarili mo, Ara. Kung gaano ka lumaki. Sa tingin mo ba, may gusto pang yumakap sa ganyan? Napakabilis ng pangyayari. Ang init ng dugo ko ay umakyat sa ulo ko. Ang galit ay bumalot sa akin, pero mas matindi ang kirot sa dibdib ko. Ang pangutya sa boses ni Chloe, ang kawalang hiyaan ni Enzo. Tama na, Chloe, sigaw ko, nanginig ang boses ko sa galit. Ngunit mumiti lang siya. Hindi ba totoo? Tignan mo ang sarili mo sa salamin, Ara. Napabayaan mo na ang sarili mo. Sino ba naman ang gugustuhin ang ganyan? Ikaw mismo, naiinis na sa sarili mo, hindi ba? Ang mga salita niya ay tumama sa aking kahinaan. Totoo. Naiinis ako sa sarili ko. Ang bawat pagtingin sa salamin ay nagiging bangungot. Pero si Enzo, ang asawa ko, siya dapat ang kakampi ko. Enzo, sabihin mo pag mamakaawa ko, lumuluha na. Sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong hindi kanya mahal. Ako ang asawa mo. Lumapit si Enzo sa akin. Hindi ko alam kung bakit, umasa pa ako. Akala ko yayakapin niya ako, sasabihin niyang nagsinungaling si Chloe. Ngunit hindi. Hinawakan niya ako sa braso at marahas na hinila patungo sa pintuan. Tama na, Ara, malamig niyang sabi. Gusto ko ng matahimik.
Ikaw mismo ang dahilan kung bakit ako naghanap ng iba. Hindi ka na ang dating Ara na minahal ko. Binitawan niya ako. Ang lakas ng pagtulak niya ay nagpatumba sa akin. Bumagsak ako sa sahig, ang adobo na niluto ko ay sumabog sa tabi ko. Ang amoy ng nilutong pagkain ay humalo sa ako'y ng sampal sa mukha. Umalis ka na, Ara, utos niya, ang boses niya ay parang banyaga. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Hindi ka na nabibilang dito. Narinig ko ang pagtawa ni Chlo sa likod niya. Hindi ko na halos makita ang mga mukha nila sa lumalabo kong paningin. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang sakit. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Nanginginig ako, pilit na tumayo. Kinuha ko ang cellphone ko, ang tanging bagay na mayroon ako. Lumabas ako ng apartment, ang mga yapak ko ay walang direksyon. Ang mga salita ni Enzo at Chlo ay paulit-ulit sa isip ko. Hindi ka na ang dating Ara na minahal ko. Sino ba naman ang gugustuhin ang ganyan? Nang makalabas ako ng building, hindi ko na kinaya. Bumuhos ang luha. Hindi ko alam kung saan pupunta. Wala akong ibang pamilya dito sa Maynila. Ang lahat ng mundo ko ay si Enzo. At ngayon, nawala na siya. Nawala na ang lahat. Naglakad ako ng walang patutunguhan, ang lamig ng gabi ay hindi ko na nararamdaman. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin palayo sa buhay na akala ko ay akin. Paulit-ulit sa isip ko ang mga panunukso. Ang tingin ng mga tao sa akin. Ang pagiging di mataba. Dumating ako sa isang tulay. Nakita ko ang ilaw ng Maynila sa ilalim, sumasayaw sa tubig. Napakaginaw ng hangin, ngunit ang init ng luha sa aking pisngi ay mas matindi. Ang tunog ng mga bus at sasakyan ay lumabo. Kung mawala ako, may maghahanap pa ba sa akin? Kung mawala ako, may papansin pa ba? Yumuko ako, naramdaman ko ang unti-unting pag-init ng aking mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa aking kamay. Ito na lang ba ang katapusan ng lahat? Tumingin ako sa malalim na tubig sa ilalim ng tulay. Malamig. Walang pakialam. Hindi katulad ng mga tingin ni Enzo at Chlo. At sa sandaling iyon, isang ideya ang bumasag sa aking isipan. Isang ideya na tila ang tanging paraan upang matapos ang lahat ng sakit. Naglakad ako patungo sa railing ng tulay, nanginginig ang aking mga kamay. Ang hangin ay humampas sa mukha ko. Ang puso ko ay parang pinipiga. Isang huling paghinga. Huminga ako ng malalim, pikit ang mga mata. Handa na akong lumundag. Ang hangin ay humampas sa akin. Ang pagtalon ay parang isang bulong sa aking isip, isang pangako ng katahimikan. Ngunit bago ko pa man magawang bitawan ang aking sarili, isang matigas na kamay ang humawak sa aking braso. Nagulat ako. Bumalik sa akin ang realidad, kasabay ng panginginig ng buong katawan ko. Nakita ko ang isang mukha, hindi ko maaninag ng malinaw sa dilim, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Huwag po, sabi ng boses, kalmado ngunit matatag. Hindi ito ang solusyon. Pilit kong binawi ang braso ko. Gusto kong tumakas. Gusto kong matapos na ang lahat. Bitawan mo ako. Hayaan mo ako, sigaw ko, ang boses ko ay halos hindi na lumalabas. Ngunit ang kapit niya ay matibay. Hinitak niya ako palayo sa railing, papalayo sa dulo ng tulay. Ang aking mga tuhod ay nanghina, at kung hindi niya ako nahawakan ng mahigpit, malamang ay bumagsak ako sa lupa. Halika na, Anya. Dadalhin kita sa ospital. Hindi ako nakapagsalita. Ang lahat ay tila lumulutang. Ang lamig ng hangin, ang mainit na kamay na nakahawak sa akin, ang boses na tila isang anghel sa gitna ng aking kaguluhan. Ramdam ko ang paglalakad namin. Ilang saglit, naramdaman kong isinakay niya ako sa isang sasakyan. Ang mundo ay umiikot pa rin. Pumikit ako, pilit na pinipigilan ang luha na umakyat sa aking mga mata. Nang magmulat ako, ang puting kisam ng ospital ang bumungad sa akin. Ang amoy ng gamot ay pumasok sa ilong ko. Nasa isang kwarto ako, may nakasaksak na gi sa aking braso. Ang aking damit ay napalitan na ng hospital gown. Pumihit ako. Nakita ko ang isang lalaki na nakaupo sa tabi ng aking kama. Siya ang sumagip sa akin. Ang ilaw sa kwarto ay nagbigay linaw sa kanyang mukha. Matipuno siya, may matatalim na tampi,
ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmaman at kabaitan. May suot siyang puting coat. Gising ka na, ihuminto siya, tila naghahanap ng pangalan. Ara, sagot ko, mahina. Ara, ulit niya, may bahid ng ginhawa sa kanyang boses. Ako si Eve Rafael Santiago. Tinulungan kita kagabi. Tinitigan ko siya. Siya ang sumagik sa akin mula sa bangin. Siya ang humawak sa kamay ko nang akala ko ay wala na akong kakampi. Salamat, bulong ko. Tumango siya. Kamusta ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Umiling ako. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagod at ang tila walang katapusang sakit sa dibdib ko. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, sabi niya, malumanay. Pero hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. Hindi ako nakasagot. Ang mga alaala ng gabi ay nagbalik. Si Enzo. Si Chloe. Ang mga salita nila. Ang pagtataksil. May mga gamot ka bang iniinom, Ara? Tanong niya, nagbago ang tono ng boses, naging propesyonal. Nagulat ako sa tanong niya. Bakit niya itatanong iyon? Opo, vitamins lang. At may inireseta sa akin para sa pagtaas ng timbang. Sabi ni Enzo, pampagana. Kinuha niya ang aking medical chart. Nagtataka siyang tumingin sa akin. May naobserbahan kami sa dugo mo, Ara. May kakaibang sangkap. Gusto kong tingnan ang mga gamot na iniinom mo. Pwede mo bang sabihin kung ano iyon? Naalala ko ang maliit na bote na palaging ipinainom sa akin ni Enzo, bukod sa mga vitamins. Hindi ko alam ang pangalan ng gamot, pero sinabi niya na pampababa ng blood sugar. Hindi ko po alam ang pangalan, doktor, sabi ko. Pero kulay puti po ang capsule at medyo malaki. Binibigay po sa akin ni Enzo. May kakaibang kislap sa mga mata ni E.T. Raff. Tila may nahanap siyang piraso ng puzzle. Okay. Kung gayon, paglabas mo rito, gusto kong pumunta ka sa aking klinik. Gusto kong makita ang mga gamot na iyon. At higit sa lahat, gusto kong makasama ka sa isang masusing consultation. Nagtaka ako. Para saan po? Para matulungan ka, sagot niya. Ang pagtaas ng timbang mo, Ara, ay hindi lang simpleng paglobo ng katawan. May posibilidad na may iba pang sanhi. Bukod pa roon, kailangan mong magpagaling, Ara. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati na rin ang puso mo. Ang kanyang mga salita ay tumago sa akin. Ang puso ko. Ito ang pinakamasakit. Huwag kang mag-alala, sabi niya, tila nabasa ang aking isip. Nandito ako para tulungan ka. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa mga salita niya, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Kaunting pag-asa. Ngunit may bumulong sa isip ko na parang sinasabi na hindi ko dapat pagkatiwalaan ang sinuman. Lumabas ako ng ospital kinabukasan kasama si E.T. Raff. Direkta niya akong dinala sa kanyang pribadong klinik. Ang lugar ay malinis, tahimik at nakakapanatag. Sinalubong ako ng kanyang receptionist ng may ngiti. Kinuha niya ang mga natitirang gamot na iniinom ko mula sa aking maliit na bag. Tinignan niya ang mga ito ng mataman, may malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. Ara, sabi niya, lumingon sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang pagbaba ng timbang mo, Ara, ay hindi lang dahil sa diet. May nakita akong kakaiba sa iyong dugo at sa mga gamot na ito. Hinawakan niya ang bote ng gamot na iniinom ko. Ipapahiram ko ito sa laboratorio. Gusto kong malaman kung ano talaga ang laman nito. Ang bote ng gamot na iniabot ni Ara ay nakapatong sa mesa ko, kasama ang kopya ng kanyang blood test results. Pinagmasdan ko ang puting capsule. May kakaiba sa pakiramdam ko. Bilang isang doktor, sanay na ako sa iba't ibang uri ng gamot, ngunit ang isang ito ay may bahid ng misteryo. Hindi ito mukhang karaniwang pampagana. Binalikan ko ang report ng lab. Ang mataas na level ng isang partikular na compound ay nagpataas ng aking hinala. Kung tama ang aking kutob, hindi lang basta tumaba si Ara. Pinataba siya. At ang nagpataba sa kanya ay ang taong pinagkakatiwalaan niya. Napabuntong hininga ako. Lumabas ako ng opisina at sinabihan ang aking receptionist na ipasa ang gamot sa aming in-house lab para sa mas detalyadong pagsusuri. Dosi, may kape ka na po ba? Tanong niya, nakangiti. Mamaya na, Carla, sagot ko. May kailangan lang akong tingnan.
Bumalik ako sa aking opisina, ang isip ko ay nagmamadali. Si Ara. Ang kanyang kawalan ng pag-asa sa tulay. Ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi ko mapigilang maramdaman ang matinding awa. Ngunit higit pa doon may pagdududa. Sino ang gagawa ng ganoon? At bakit? Kinuha ko ang aking cellphone. Scrolling through every contacts, huminto ako sa isang pangalan, Mang Tonyo. Dating pulis na naging private investigator. Siya ang tumulong sa akin noon. Kinailangan kong maging maingat. Ang bagay na ito ay hindi lang tungkol sa kalusugan ni Ara. Kung tama ang hinala ko, ito ay isang krimen. Hello, Mang Tonyo. Si Ref 2. Oh, Duff. Tagal nating hindi nagkausap. Kamusta? Ayos lang po. May kailangan lang akong tulong mo. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon nang hindi binabanggit ang pangalan ni Ara sa simula. Tungkol sa isang pasyente na biglang tumaba at ang hinala ko sa gamot na ibinibigay ng asawa. Naku, Dorothy, delikado yan, sabi niya. Parang may dark agenda. Sino ba yung asawa na iyan? Nabanggit ko ang pangalan ni Enzo, ang asawa ni Ara. Habang nagpapaliwanag, may kakaibang kaba akong naramdaman. Ang pangalan ni Enzo, parang may kung anong nag-trigger sa aking utak. Matapos ang tawag, bumalik ako sa pag-iisip. Enzo. Bakit pamilyar ang pangalang iyon? Naglakad ako papunta sa bookshelf ko, hinila ang isang luma at makapal na album. Ang dust ay lumipad sa hangin habang binuksan ko ang album. Mga larawan ni Helena. Ang aking asawa. Ang ngiti niya, ang kanyang mga mata na puno ng buhay. Ang sakit sa aking dibdib ay biglang bumalik. 5 taon na ang nakakaraan, ngunit ang sugat ay sariwa pa rin. Helena. Isang aksidente. Isang lasing na driver. Kinuha ko ang isang lumang dyaryo na nakasingit sa gitna ng album. Ito ang balita tungkol sa aksidente. Ang pangalan ng driver ay malabo na, ngunit ang pangalan ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ay malinaw pa rin. Isang malaking real estate developer. At ang CV nito, ayon sa balita, ay nagngangalang Enzo. Enzo Corpus. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Pinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang araw ng aksidente. Ang balita na ang driver ay nakalabas kaagad dahil sa ikakulangan ng ebidensya. Ang biglaang pagkawala ng mga testigo. Ang kapangyarihan ng pamilya ng driver. Tinignan ko ang larawan ni Helena. Ang mukha niya ay puno ng kaligayahan sa araw ng aming kasal. At ngayon, nawala na siya. Dahil sa isang aksidente na tila hindi aksidente. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinabi ko ang album at ang lumang dyaryo. Ang pagdududa ay naging galit. Ang sakit na matagal kong inilihim ay biglang umapaw. Kung ang Enzo na ito ay siya ring Enzo na gumawa ng masama kay Ara, kung gayon. Hindi ko mapigilang isipin na ang lahat ay konektado. Ang pagtaba ni Ara, ang pagtataksil, at ang kasamaan sa likod ng gamot. At ang aksidente ni Helena. Nang bumalik si Ara kinabukasan para sa kanyang check-up, nakita ko na ang unti-unting pagbabago sa kanya. Mas maliwanag ang kanyang mga mata, kahit may bakas pa rin ang kalungkutan. Ipinakita ko sa kanya ang mga resulta ng preliminary analysis sa gamot. Hindi ko binanggit ang lahat, ngunit sapat na para magtanong siya. Ano yan, Delcy? Tanong niya, kitang-kita ang pagkalito sa mukha niya. May nakita kaming substance sa gamot mo na hindi karaniwan sa mga vitamins o pampagana, paliwanag ko. Ang substance na ito, kung inumin ng regular, ay maaaring magdulot ng abnormal na pagtaba. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ibig sabihin sinadya? Hindi ako sumagot, ngunit ang katahimikan ko ay sapat na. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Si Enzo. Ginawa niya to sa akin. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Ang galit sa aking dibdib ay lalong lumaki. Hindi ko masasabi sa kanya ang lahat ngayon. Ang katotohanan tungkol sa Enzo at kay Helena ay masyadong mabigat. Ngunit alam ko na kailangan kong tulungan si Ara. At sa pagtulong ko sa kanya, baka sakaling matulungan ko rin ang sarili ko na makamit ang hustisya para kay Helena. Kailangan mong maging malakas, Ara, sabi ko, may bahid ng determinasyon sa aking boses. May plano ako.
Tutulungan kitang makabangon. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati na rin ang buhay mo. Tinitigan niya ako. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pait. Ano ang plano mo, Dos? Tutulungan kitang magsimulang muli, sagot ko. Malayong malayo sa lahat ng ito. Sa ibang bansa. Doon, magagawa mong muling buuin ang sarili mo, nang walang takot, nang walang alaala ng sakit. Panahon na para bumangon ka, Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, at pagkatapos ay tila may sumilay na pag-asa. Ngunit sa aking isip, ang tunay kong motibo ay mas malalim. Hindi lang ito tungkol sa pagtulong kay Ara. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Hinawakan ko ang larawan ni Helena sa aking opisina. Hindi ito aksidente. At hindi lang simpleng taba lamang ang kaso ni Ara. May koneksyon. At kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ang hangin sa Palawan ay ibang-iba. Hindi ito kasing lamig ng hangin sa Maynila na nagbabalot ng lungkot at hindi rin kasing bigat ng hangin na may halong lason. Ito ay sariwa, malinis at puno ng pag-asa. 5 buwan na ako rito, sa isang resort na pag-aari ng kaibigan ni Dov Raff, malayo sa lahat ng alaala ng nakaraan. Araw-araw, sinunod ko ang mga instructions ni Dov Raff. Ang masustansyang pagkain, ang ehersisyo, at ang session sa therapy. Sa simula, mahirap. Ang bawat pagtakbo ay parang pagtakas mula sa sarili kong multo. Ang bawat pagtingin sa salamin ay nagpapaalala sa akin ng pangungutya ni Chlo at ang malamig na tingin ni Enzo. Ngunit unti-unti nagbago ang lahat. Ang bawat patak ng pawis ay parang paghugas ng sakit. Ang bawat sesyon kay Dov Raff ay parang pagtatanggal ng mga tinik sa puso ko. Sinabi niya sa akin na ang aking pagtaba ay hindi ko kasalanan. Na ang gamot na iyon ay sinadya para sa akin. Ang katotohanang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Hindi ako mahina. Biktima ako. At ngayon, oras na para ako ang lumaban. Nagsimula akong tumutok sa sarili ko. Hindi para magpabango sa mata ni Enzo, kundi para sa sarili ko. Para sa Ara na nawala. Ang bawat kilo na nawawala sa akin ay parang pagtanggal ng bigat sa aking kaluluwa. Ang aking balat ay nagiging mas maliwanag, ang aking mga mata ay nagkakaroon ulit ng kislap. Isang hapon, habang naglalakad ako sa dalampasigan, may pumasok na ideya sa isip ko. Ang amoy ng sariwang hangin, ang dagat, ang mga bulaklak. Naalala ko ang pagkabata ko, ang hilig ko sa mga pabango. Palagi akong mahilig maghalo-halo ng iba't ibang esensya para makabuo ng sariling amoy. Ito ang magiging simula ko. Isang kumpanya ng pabango. Isang kumpanya na magdadala ng bango sa buhay ng mga tao, tulad ng pagbabago na nararanasan ko. Ginawa ko itong proyekto. Buong araw akong nagbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo, nag-aaral ng marketing, at nagsasaliksik tungkol sa mga sangkap ng pabango. Si Dov Raff ay malaking tulong. Kahit abala siya sa kanyang klinik sa Maynila, palagi siyang tumatawag para kumustahin ako at bigyan ako ng payo. Nalaman ko rin na may koneksyon pala siya sa isang network ng mga negosyante na tumutulong sa mga small businesses. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag. Isa itong investor na na-refer ni Dov Raff. Nanginginig ako habang ipinapaliwanag ang aking business plan. Ang ideya ko, ang passion ko. Magaling, Ara, sabi ng investor. Nakikita ko ang potensyal. May lakas ka. Gusto ko ang di ka susuko spirit mo. Iyon ang simula ng Kiora Fragrances. Sa loob ng 3 buwan na itatag ko ang kumpanya. Naging abala ako sa pagpili ng mga sangkap, paggawa ng mga packaging, at pagbuo ng aming website. Ang bawat bote ng pabango ay parang representasyon ng muling pagbangon ko. Kumusta na ang negosyo, Ara? Tanong ni Dov Raff sa aming video call. Nakangiti siya, at ang mga mata niya ay nagpapakita ng pagmamalaki. Napakabilis, Dosi, sagot ko, hindi makapaniwala. Nakapag-hire na ako ng 3 staff. At ang orders, dumarami. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Sabi ko na sayo, Anya. Mayroon kang ibubuga, Ara. Hindi lang ito tungkol sa pabango. Ito ay tungkol sa pagmamahal mo sa sarili. Sa pagkilala sa halaga mo. Napakasaya ko. Ang Aura Fragrances ay nagiging matagumpay. Ang mga customer ay nagbibigay ng magagandang feedback. Ang pagbabago sa akin ay hindi lang sa panlabas na anyo.
Sa loob, mas malakas ako, mas matatag. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may bahagi pa rin sa akin na may pait. Ang alaala ni Enzo at Chlo ay nananatili, parang isang malalim na sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Gusto kong makita nila ang ara na nawala sa kanila. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila ako kayang durugin. Dosi, sabi ko, ang boses ko ay nagbago. Hindi na ito mahina. May bahid ng determinasyon. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Dosi Raf. Maynila? Bakit, Ara? Panahon na, Dosi, sabi ko, tumayo at lumapit sa bintana, tinitigan ang papalubog na araw sa Palawan. Ang ganda ng lugar na ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ang hustisya ay nasa Maynila. Panahon na para harapin ang nakaraan. Panahon na para ipakita sa kanila na ang Ara na kilala nila ay patay na. At may bago nang dumating. Nilingon ko ang aking sarili sa salamin. Ang dating Ara na puno ng pagdududa ay nawala na. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay may matatalim na mata, isang ngiti na may bahid ng paghihiganti, at isang puso na handang lumaban. Kinuha ko ang bote ng pabango ng Aura Fragrances. Ang bawat patak ay nagpapaalala sa akin ng bawat sakit at pagsubok na pinagdaanan ko. Ngayon, ang bango na ito ay hindi lang magbibigay ng kagandahan, kundi magiging simbolo rin ng aking pagbangon. Panahon na, Enzo, bulong ko, ang ngiti ko ay naging mas makahulugan. Panahon na para magbayad. Ang AV section ng Royal Grand Ballroom ay puno ng tawanan at pamilyar na mukha. Si Chlo, nakasuot ng isang makintab na pulang gown, ay nakasabit sa aking braso. Ang kanyang tawa ay malakas at pilit. Ang aking mata ay naglibot sa buong silid, naghahanap ng pamilyar na anino. Hindi pa siya dumating. Enzo, halika na. Ang tagal naman ng cocktail, reklamo ni Chlo, na tila nainip. Ninisian ko siya. Relax ka lang, Chlo. Hindi ba sabi mo, tayo ang bida sa gabing ito? Ang totoo, mas gusto kong mag-chill sa bahay, pero kailangan kong panindigan ang imahe ko bilang isang successful na negosyante. Ang aming kumpanya, ang Corpus Holdings, ay nasa rurok ng tagumpay. O akala namin. May biglang bulungan. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon patungo sa entrance. May kakaiba sa hangin. Naramdaman ko ang pagtataka sa paligid. Anong meron, bulong ni Chlo. Sumunod ako sa tingin ng mga tao. At doon ko siya nakita. Nakasuot ng isang eleganteng itim na gown na nagbibigay diin sa bawat kurba ng kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos at ang kanyang mukha ay nilagyan ng light makeup, nagbibigay diin sa kanyang matatalim na tampi at matapang na mga mata. Naglalakad siya na parabang nagmamay-ari ng buong mundo. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, walang bakas ng dating pagiging mahiyain. Siya si Ara. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang Ara na kilala ko ay ang babaeng mataba, maluwag ang damit, at puno ng takot sa kanyang mga mata. Ang Ara na nilayuan ko, ang Ara na pinahiya ko. Ngunit ang babaeng ito ay isang reyna. Nilingon ako ni Chlo. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkabigla at takot. Enzo, si Ara ba yan? Hindi ako makasagot. Ang aking lalamunan ay tila tinakpan ng bara. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala. Ang ingay sa ballroom ay tila humina. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Naglakad siya patungo sa gitna ng ballroom, ang kanyang titig ay nakatuon sa aming table. Bawat hakbang niya ay parang tunog ng tambol sa aking dibdib. Wala siyang pakialam sa mga bulungan sa paligid. Ang kanyang presensya ay sumakop sa buong silid. Ngumiti siya. Ngunit ang ngiti na iyon ay hindi nagpapahiwatig ng kagalakan. Ito ay isang ngiti na may bahid ng paghihiganti. Isang ngiti na nagsasabing, narito na ako. At hindi ako nag-iisa. Huminto siya sa harap ng aming table. Ang amoy ng kanyang pabango ay lumukob sa paligid ko. Ito ay kakaiba, ngunit pamilyar. Floral, ngunit may pagkabakas ng kakaibang tapang. Ang kanyang sariling pabango. Aura Fragrances. Enzo, ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at may kaunting lamig. Hindi na iyon ang dating nanginginig na boses na nakasanayan kong insultuhin. Chlo. Si Chlo ay biglang tumayo, ang kanyang mukha ay namutla. Aara.
Buhay ka pa? Inisyan siya ni Ara. Buhay na buhay, Chlo. At mas maganda pa, di ba? Tumingin siya sa akin. Kamusta na, Enzo? Hindi mo ba ako na-miss? Ang damdamin ko ay naghalo-halo. Pagkabigla, inis, at isang kakaibang paghanga. Ara! Anong ginagawa mo rito? At anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa akin? Tumawa siya ng mahina, ngunit ang pagtawa na iyon ay nakakatakot. Nagbago lang ako. Hindi ba iyan ang gusto mo, Enzo? Ang Ara na maganda, sexy, at presentable. Narito ako ngayon. Ara, look. I'm so sorry about what happened, sabi ko, pilit na binabawi ang aking sarili. Kailangan kong kontrolin ang sitwasyon. Ayokong mapahiya sa harap ng maraming tao. Maaari tayong mag-usap. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon. Mag-usap. Para saan, Enzo? Umiling siya. Wala na tayong pag-usapan. Tapos na tayo. Kinuha niya ang kanyang maliit na purse. Kumuha siya ng isang eleganteng puting sobre at inilapag sa table, sa pagitan ko at ni Chlo. Ang sobre ay may nakasulat na, para kay Enzo Corpus. Mga papeles ng diborsyo, sabi niya, ang kanyang boses ay parang yelo. Pirmahan mo na lang. Magkita tayo sa korte. Naglakad siya palayo, ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, ang ilan ay nagtataka, ang iba ay nagtatago ng ngiti. Ang aking mundo ay biglang gumuho. Ang kontrol na akala ko ay hawak ko ay biglang nawala. Tinignan ko ang sobre sa mesa. Ang aking kamay ay nanginginig nang abutin ko ito. Divorce papers. Ang lahat ng akala ko ay nakaplanong mabuti ay biglang bumalik upang guluhin ang aking buhay. Si Ara. Ang Ara na nilamon ko ng buhay ay bumalik para kainin ako. Mula sa opisina ko, kitang-kita ko sa isang malaking V-screen, sa waiting area ang balita tungkol sa isang matagumpay na negosyanteng nagtatag ng bagong kumpanya ng pabango. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Si Ara. Ang kanyang ngiti, na may bahid ng paghihiganti, ay nagpakita ng lakas na hindi ko pa nakikita sa kanya. Ang mga mata niya ay may kislap na parang apoy na handang lamunin ang lahat. Napangiti ako. Ara, ang dating pasyente kong nalilito at walang pag-asa, ay bumangon na. Ngunit kasabay ng kasiyahan, may bumabagabag sa akin. Si Enzo. Simula nang mag-umpisa ang pagbabago ni Ara, hindi ko na siya tinulungan para lang sa kabutihan. Sa pag-aaral ko sa gamot na ibinibigay ni Enzo, sa pag-aaral ko sa kanyang blood chemistry, at sa paghahanap ko sa background ng kumpanya ni Enzo, may mga tanong akong nabuo sa isip ko. Ang sagot sa mga tanong na iyon ay humantong sa akin sa isang lumang cafe sa Maynila. Naghihintay sa akin si Mang Tonyo, ang aking pinagkakatiwalaang private investigator. May hawak siyang isang maliit na folder. Dosi, bati niya, isinara ang folder. Ang lalim ng ginawa ng lalaking ito. Naupo ako sa harap niya. Ano ang nakuha mo, Mang Tonyo? Una, sabi niya, inilabas ang isang stack ng mga papel. Ang mga ari-arian na naipundar nila ni Ara, inilipat na sa ibang pangalan, at ang karamihan ay nakatransfer sa kumpanya ni Chlo. Mukhang plinano na talaga nila ang lahat. Ano pa, tanong ko, may masamang kutob. Pangalawa, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay naging seryoso. May mga transaksyon sa bank account niya na mukhang may bahid ng black money. May koneksyon siya sa isang serye ng illegal logging sa Palawan. Nakakuha ako ng mga ebidensya, pero mahirap itong idaan sa korte dahil sa network niya. Ang mga impormasyon ay patuloy na dumating, ngunit ang hinala ko ay lalong lumaki. May mas malalim pa rito. Ang pangalan ni Enzo, ang pagkonekta niya kay Helena, ang aking asawa. Mang Tonyo, I said, ang kumpanya niya noon. Enzo Corpus, Inc. May balita ka ba tungkol sa kanila 5 taon na ang nakakaraan? Tumingin siya sa akin, may pagdududa sa kanyang mga mata. Ano bang hinahanap mo, Dos? Basta, tingnan mo. Isang hit-and-run accident. 5 taon na ang nakakaraan. Ang driver ay anak ng isang may-ari ng real estate firm. Tumango si Mang Tonyo, tila naunawaan. Ito ang pinakamalaking kaso ko noon, Dosi. Ang driver ay anak ng isang may-ari ng real estate firm.
Ang driver ay may koneksyon sa politika. Inilabas siya kaagad. Walang ebidensya. Ang pangalan ng driver ay Enzo Corpus. Ang mundo ko ay huminto. Ang katahimikan sa paligid ay nagdulot ng malalim na ingay sa aking isip. Ang sakit na matagal ko nang inilibing ay biglang bumalik, kasama ang lahat ng alaala. Ang huling tingin ni Helena, ang kanyang ngiti, ang kanyang pangako. At ang lahat ng iyon ay kinuha ni Enzo. Nanginginig ang aking mga kamay. Narinig ko ang boses ni Mang Tonyo na nagsasabing, siya pala ang lalaking pinag-uusapan natin. Ang lalaking ito ay mas masahol pa sa asawa ni Ara. Hindi na ako nakinig pa. Ang sakit sa dibdib ko ay hindi na maipaliwanag. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ang pagkawala ni Helena, ang pagkakanulo kay Ara. Ang lahat ay may koneksyon. Bigla, ang lahat ay naging malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera o pagtataksil. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at kasamaan. Ang ginawa niya kay Ara ay isang plano para makuha ang lahat. Ang ginawa niya kay Helena ay isang aksidente na pinagsamantalahan niya. Tumayo ako at lumabas ng cave. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit ngayon ay mayroon ng bagong direksyon. Hindi na ako nag-aalala sa sarili ko. Hindi na ito tungkol sa akin at sa pamilya ko. Ito ay tungkol sa hustisya. At hindi ko hahayaang makatakas si Enzo. Tinawagan ko si Ara. Ang boses niya ay kalmado at masaya, kabaligtaran ng aking nararamdaman. Dos? Kamusta? Nakita mo ba ako sa balita? Tanong niya. Ara, sabi ko, ang boses ko ay mabigat. Kailangan nating mag-usap. Hindi ito tungkol sa iyong pagbabalik. Ano yun, Doth? Huminto ako sa paglalakad, huminga ng malalim. Kailangan mo akong paniwalaan. Ang lahat ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Enzo, may ginawa siyang mas malalim. Mas masahol pa sa inaakala mo. Ano ba iyan, Doth? Naguguluhan ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salita ay tumatak sa aking lalamunan. Ang sakit sa dibdib ko, ang galit, ang lahat ay halo-halo. Hindi lang ikaw ang biktima ni Enzo, Ara, sabi ko, sa wakas ay nakapagsalita. May ginawa rin siyang hindi mo akalain sa buhay ko. Ang mga salita ni Dossie Raff ay umalinggaw sa aking isipan. Ang phone call ay natapos na, ngunit ang aking kamay ay nanginginig pa rin na hawak ang cellphone. Hindi lang ikaw ang biktima ni Enzo, Ara. May ginawa rin siyang hindi mo akalain sa buhay ko. Ano ang ibig sabihin niya? Saan nagmula ang bigla ang galit na nararamdaman ko sa kanyang boses? Sa loob ng 5 buwan na magkasama kami, tanging kabaitan at pag-aalala lang ang ipinakita niya. Ngayon, ang boses niya ay puno ng paghihiganti. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Agad akong nag-text sa kanya. Dossie, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Mabilis siyang nag-reply. Sa office ko. Pwede ka bang pumunta ngayon? Kahit paggabi na, hindi ako nag-atubiling magpahatid sa office niya. Ang biyahe ay tila walang katapusan, ang bawat segundo ay parang 1 oras na nagdadala ng mas malaking kaba. Pumasok ako sa kanyang office, ang silid na noon ay naging santuaryo ko, ngayon ay tila may kakaibang tensyon. Si Dossie Raff ay nakaupo sa kanyang desk, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng seryoso. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at ang mga mata niya ay may bakas ng matinding kalungkutan. Umupo ka, Ara, sabi niya, tinuro ang upuan sa harap ng desk niya. Naupo ako, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Ano iyan, Doth? Ano ang ibig mong sabihin? Humugot siya ng malalim na hininga. Ara, sa simula, tinulungan kita dahil gusto kong matulungan ang isang taong nalilito at walang pag-asa. Ngunit habang tumatagal, habang nag-iimbestiga ako sa mga gamot mo, unti-unti kong nadiskubre ang isang bagay na nagbigay liwanag sa aking sariling nakaraan. Biglang kumirot ang puso ko. May naramdaman akong kirot. Hindi dahil sa galit kay Dossie Raff, kundi dahil sa takot na ang kabaitan niya ay may limitasyon. Baka ginamit niya lang ako para sa sarili niyang agenda. Ginagamit mo ba ako, Dossie? Mahina kong tanong, hindi makatingin sa kanya. Hindi, Ara, mabilis niyang sagot. Hindi ganyan ang ginawa ko. Inilahad niya sa akin ang isang folder. Sa loob nito ay may mga litrato. Litrato ng isang magandang babae na nakangiti.
Siya ang asawa niya. Siya si Helena. At sa ilalim ng larawan may mga lumang pahayagan. Ang balita tungkol sa isang hit-and-run accident. At ang pangalan ng driver si Enzo. Biglang nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ako makapaniwala. Ang galit na nararamdaman ko kay Enzo ay nagbago. Hindi lang ito tungkol sa akin, sa pagtataksil niya, o sa mga gamot. Ito ay tungkol sa isang buhay na kinuha niya. Siya ang driver na nakasagasa sa asawa ko. At dahil sa kapangyarihan niya, nakalusot siya. Wala siyang parusa. Ang boses ni Dolph Raff ay puno ng paghati. Hindi ko ito alam noong una. Akala ko, aksidente lang. Ngunit sa pag-iimbestiga ko sa kanya dahil sa'yo, nalaman ko ang lahat. Ang pagtaba mo, ang pagtataksil planado ang lahat para kunin ang lahat sa'yo. At ngayon, naniniwala ako na ang pagkawala ni Helena ay hindi rin aksidente. Nanginginig ako. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi lang siya isang manloloko. Isa siyang halimaw na walang puso. Doc, I am so sorry, bulong ko. Umiling siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo kailangan mag-sorry, Ara. Iba na ang nararamdaman ko ngayon. Noon, galit ako kay Enzo dahil sa ginawa niya sa'yo. Ngayon, gusto ko siyang pagbayarin dahil sa ginawa niya sa aming dalawa. Tinitigan ko siya. Ang sakit na nararamdaman ko ay napalitan ng pag-unawa. Pareho kaming biktima ni Enzo. Ang koneksyon namin ay mas malalim na ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa paghahanap ng hustisya. Ano ang gusto mong gawin natin? Tanong ko, ang aking boses ay malakas na at matatag. Hindi na ito personal na laban ko lang. Laban na nating dalawa. Ngumiti si Dolph Raff, ngunit ang ngiti niya ay puno ng pait. Inilabas niya ang ilang folder. Mga financial reports, mga email na nagpapakita ng illegal transactions, at mga screenshot ng mga bank account na nasa ibang pangalan. Una, gagamitin natin ang kaso mo, sabi niya. Ang mga divorce papers ay magiging simula. Pagkatapos, gagamitin natin ang mga ebidensyang ito para ipakita ang tunay na kulay ni Enzo. Pero Dossie, ang network niya ang kapangyarihan niya eh. Hindi siya makakatalon sa hustisya sa ikalawang pagkakataon. Ara, sabi niya, may kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi tayo titigil hanggang makamit natin ang hustisya. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng respeto at paghanga. Ang pagbabago sa kanya ay malinaw. Ang dating kalmado at matyagang doktor ay naging isang matapang na mandirigma. At ngayon, kami ay magkasama sa laban na ito. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng nakaraan. Ang lahat ay tila nawala na. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pag-asa sa hinaharap at ang tiwala kay Dolph Raff. Ang aming mga kamay ay nagtama sa ibabaw ng mesa. Hindi ito isang romantic touch. Ito ay isang pangako. Isang alyansa. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko at tiningnan ako ng mataman. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa, tiwala at isang matinding pangako. Para sa katarungan, bulong ko. Sumagot siya, ang boses niya ay malakas at matatag para sa katarungan. Hindi ako makahinga. Ang aking telepono ay patuloy na tumutunog, ngunit hindi ko ito sinasagot. Ang lahat ay tila gumuguho sa aking paligid. Ang mga bulaklak na inilagay ni Chlo sa aming bahay ay tila mas matingkad na ngayon kaysa sa tunay na ganda niya. Sa loob ng nakaraang linggo, ang lahat ng balita ay umiikot sa akin. Ang aking kumpanya, ang Corpus Holdings, ay nabalot sa isang skandal. Ang lahat ng investment na aking ginawa ay tila nawala na. Ang aking mga tauhan ay nag-aalala at ang aming mga kliyente ay nagtatanong. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng sobre. Ang mga divorce papers. Ngayon, ang sobre na iyon ay hindi lang papel. Ito ay isang bomba. Isang bomba na sumasabog sa aking buhay, sa aking negosyo, at sa aking relasyon kay Chlo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Chlo. Ang mukha niya ay puno ng galit. Enzo. Ano ba to? Sigaw niya, hinahagis ang kanyang cellphone sa mesa. Bakit tinatawagan ako ng mga kaibigan ko at nagtatanong tungkol sa'yo? At ano itong balita na may problema ka sa kumpanya? Chlo, relax, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili.
Kontrolado ko ang lahat. Kontrolado ko ang lahat. Kontrolado mo. Enzo, hindi ka makahinga. Ang mga kaibigan mo, ang mga investor, lahat sila ay nag-aalala. At sa halip na ayusin mo ang lahat, nandito ka lang at nananahimik. Hindi mo naiintindihan, sabi ko, tumayo at humarap sa kanya. Hindi ito simpleng problema. Ito ay si Ara. Gumaganti siya. Si Ara? Ano ba ang ginagawa niya? Siya at ang doktor na iyon nag-hire sila ng mga abogado. Nag-file sila ng demanda laban sa atin. Para sa divorce, para sa ari-arian, at pati na rin sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Chlo. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng galit. Sabi ko na nga ba, Enzo? Alam kong may tinatago ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema tayo sa pera? Wala tayong problema sa pera, Chlo, sabi ko, pilit na kinokontrol ang aking boses. Lahat ng ari-arian na transfer ko na sa iba't ibang pangalan. Hindi nila makukuha ang kahit ano. Ngunit ang mga salita niya ay nagtuloy-tuloy. At paano yung pag-transfer mo sa mga ari-arian? Anong ibig mong sabihin? Ang aking mundo ay biglang bumagal. Alam kong hindi ko na ito maikukubli pa. Inilahad ko sa kanya ang lahat, ang tungkol sa mga illegal transactions, ang paggamit ko sa kanyang pangalan para makalusot sa mga tax issue, at ang aking plano na lumipat sa ibang bansa. Ngunit sa halip na magalit, tumawa si Chlo. Ang tawa niya ay hindi nakakatuwa. Ito ay nakakatakot. Tanga! Akala ko ba matalino ka? Kung ganyan lang pala ang gagawin mo, mas mabuti pa akong mag-isa. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas ng bahay. Chlo! Bumalik ka, sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Galit ako. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang numero ni Ara. Hello, ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ito ang dating boses na nanginginig sa takot. Ara, sabi ko, ang boses ko ay puno ng galit. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang ginagawa mo sa buhay ko? Ano ang gusto ko? Tumawa siya. Enzo, ang gusto ko ay ang hustisya. Ang hustisya na dapat ay nakuha ko sa simula pa lang. Hustisya. Pinaglalaruan mo lang ako. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Enzo, ang buhay na mayroon ka ngayon ay ang buhay na ginawa mo para sa sarili mo. Hindi ko iyan kinuha sa iyo. Binawi ko lang ang akin, sabi niya, kalmado pa rin. Makikita mo, Ara. Hindi ka mananalo sa akin. Hindi mo ako kilala. Kilala kita, Enzo, sagot niya. Kilala kita ng mas mabuti kaysa sa inaakala mo. At sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas. Matapos ang tawag, inilapag ko ang aking cellphone sa mesa. Ang aking mundo ay gumuho. Ang mga kaibigan ko ay lumayo, ang mga investors ko ay nagtatanong, at si Chlo ay umalis. Naupo ako sa aking opisina, ang dilim ay bumabalot sa akin. Sadsige, ang mukha ni Ara ay patuloy na lumalabas. Siya ay nagtatagumpay. Ang kanyang kumpanya, Aura Fragrances, ay nagiging masikat. At ako ay nag-iisa. Ang lahat ng akala ko ay kontrolado ko ay biglang nawala. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa akong alas. Ang aking mga connections, ang aking kapangyarihan. Hindi ko hahayaang manalo ang babaeng iyon. Tumayo ako, hinawakan ang mesa, at pilit na kinontrol ang aking sarili. Hindi ako matatalo. Hindi sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, ang aking boses ay puno ng galit, hindi pa tapos ang laban na ito. Nasa loob ako ng courtroom, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng tensyon na bumabalot sa buong silid. Si Dulcie Raff ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Ang mga media ay nasa likod namin, at ang flash ng kanilang mga kamera ay nagbibigay ng kakaibang ilaw sa buong silid. Sa kabilang banda, nakita ko si Enzo at Chlo. Ang mga mukha nila ay puno ng galit at takot, ngunit pilit nilang itinatago sa pamamagitan ng isang mapanghamong tingin. Ang laban ay nagsimula na. Noong mga nakaraang araw, nagkalat si Chlo ng mga balita tungkol sa akin na sinasabing ako ay isang gold digger na nagbalik para lang maghiganti.
Ngunit wala na akong pakialam sa mga iyon. Ang bawat salita niya ay nagpapalakas lang sa akin, nagpapaalala sa akin kung bakit ako nandito. Narinig ko ang abogado ni Enzo na nagsasalita, na tinutulig sa ang aking karakter, na sinasabing ako ay hindi karapat-dapat sa anumang ari-arian dahil sa aking pagiging hindi tapat. Ngunit ang mga salita niya ay tila walang epekto sa akin. Alam kong ito ay isang taktika lang para malito ang hukom. Biglang tumayo ang abogado ni Dothraf, si Attorney Ramirez. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng kumpiyansa. Your Honor, Anya. Ang mga akusasyon na iyan ay walang batayan. Ang totoo, ang aming kliyente, si Amy Ara Corpus, ay biktima ng isang malalim na pakanang ginawa ng kanyang asawa, Ding Enzo Corpus, at ng kanyang kabit, Diaz Chlo Fernandez. Ang mga tao sa courtroom ay nagbulungan. Ang mga mata ni Enzo ay nanlaki. Ang mukha ni Chlo ay namutla. Mayroon kaming ebidensya, patuloy ni Attorney Ramirez, inilabas ang isang serye ng mga dokumento. Ang mga ito ay ebidensya ng illegal transfer ng mga ari-arian ng mag-asawa. Ang mga ito ay nagpapakita ng financial fraud na ang lahat ay ginawa ni Enzo Corpus at ng kanyang mga kasabwat. Ipinakita niya ang mga dokumento sa screen. Ang mga bank account, ang mga legal na papel, ang lahat ay may koneksyon kay Enzo at Chlo. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot. Alam nila na ang kanilang mga kasinungalingan ay unti-unting nabubunyag. Ngunit may mas malalim pa rito, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez. Ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi lang dahil sa pagtataksil. Ito ay dahil sa isang krimen. Tumayo ang abogado ni Enzo. Objection. Your Honor, ang aming kliyente ay hindi gumawa ng krimen. Ito ay walang batayan. Sa tingin ko, mayroon, Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez. Inilabas niya ang isang bote ng gamot. Ito ang gamot na ibinibigay ni Enzo Corpus sa kanyang asawa. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng abnormal na pagtaba. Ito ay isang uri ng biological warfare na ginamit para pahirapan ang kanyang asawa, para sirain ang kanyang kumpiyansa sa sarili, para maagaw niya ang lahat ng ari-arian niya. Ang courtroom ay nabalot sa pagkabigla. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga mata ni Chlo ay tila lalabas na sa kanilang mga socket. Si Enzo ay nakatulala, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding takot. Ngunit ang pinakamalaking bomba ay dumating nang tumayo si Dothraf. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Your Honor, sabi niya. Ang kaso na ito ay hindi lang tungkol sa divorce. Ito ay tungkol sa hustisya. Hustisya para sa aking pasyente. At hustisya para sa aking asawa, na kinuha sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Ang courtroom ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Dothraf. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginig. 5 taon na ang nakakaraan, ang aking asawa, si Helena, ay nasagasaan ng isang hit-and-run driver. Sabi niya, inilabas ang isang folder. Ang driver ay nakalusot sa hustisya dahil sa kanyang impluwensya. Ang driver ay si Enzo Corpus. At ang mga ebidensyang ito ay nagpapatunay na ang aksidenteng iyon ay hindi aksidente. Ipinakita niya ang mga lumang police reports, ang mga ebidensya, at ang mga testimonya ng mga saksi na natakot magsalita noon. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Enzo ang may sala, at ang lahat ay plinano. Ang courtroom ay nabalot sa kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ang mga flash ng kamera ay naging mas matindi. Ang lahat ay tila gumuguho. Nakita ko ang mukha ni Enzo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang kanyang bibig ay nakabukas, hindi makapagsalita. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang kasamaan, ay nabunyag na. Tumayo si Chlo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkasindak. Hindi ito totoo, bulong niya. Bigla siyang tumakbo palabas ng courtroom, hindi na pinansin ang mga tawag ni Enzo. Si Enzo ay napabagsak sa kanyang upuan, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang kayamanan, ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Ang hukom ay tumayo, ang kanyang tingin ay matalim. Matapos ang lahat ng ebidensya na ipinakita.
Ang bawat salita ng hukom ay parang martilyo na bumabagsak sa katahimikan ng courtroom. Hindi ko na halos marinig ang kanyang boses. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Enzo na nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang lahat ng kasamaan niya, ang lahat ng kasinungalingan niya ay nabunyag na. Guilty. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa buong silid. Si Enzo ay hinatulan hindi lamang para sa financial fraud, kundi pati na rin sa pagtatago ng krimen at, higit sa lahat, ang kaso ng drug manipulation na ginawa niya sa akin. Ang kaso ni Helena ay binuksan muli at may malaking posibilidad na makulong din siya sa kasong iyon. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nasira. Pagkatapos ng paglilitis, ang lahat ay tila lumabo. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Dolphy Raff na humawak sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding bahid ng kapayapaan. Nagawa namin. Nakamit namin ang hustisya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may bahagi sa akin na tila walang laman. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay ng ganap na kapayapaan. Nagdulot ito ng pagod at isang kakaibang kalungkutan. Siguro, dahil ang sakit na nararamdaman ko sa loob ko ay hindi kayang pawiin ng anumang hatol. Lumabas kami ng courtroom. Ang mga kamera ay patuloy na sumusunod sa amin, ngunit wala na akong pakialam. Ang tanging gusto ko ay ang katahimikan. Okay ka lang ba, Ara? Tanong ni Dolphy Raff. Dolphy, sagot ko, mahina. Ikaw? Okay ka lang ba? Ang kanyang mga mata ay nanliit. Nakita ko ang sakit sa likod ng kanyang ngiti. Alam kong ang pagkakalantad ng katotohanan tungkol kay Helena ay nagbukas muli ng malalim na sugat sa kanya. Halika, sabi ko, hinila siya palabas ng kaguluhan. Kailangan nating magpahinga. Nagmaneho siya papunta sa isang tahimik na lugar, isang memorial park sa labas ng Maynila. Hindi ito ang plano, ngunit alam kong kailangan namin ito. Huminto kami sa harap ng isang lapida. Ang pangalan ni Helena ay nakaukit doon, kasama ang kanyang birth and death dates. Si Dolphy Raff ay lumuhod at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa loob ng 5 buwan na magkasama kami, nakita ko siya bilang isang matatag na doktor, isang taong may kontrol sa kanyang emosyon. Ngayon, nakita ko siya bilang isang asawang nawalan ng mahal sa buhay, puno ng pighati. Helena, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakamit na namin ang hustisya. Patawarin mo ako kung huli na. Hindi ako nakapagsalita. Lumuhod ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang balikat. Hinayaan ko siyang umiyak. Ito ang kailangan niya. Ito ang kailangan naming dalawa. Matapos ang mahabang sandali, tumayo si Dolphy Raff. Ang kanyang mga mata ay pamamaga, ngunit mayroon ng kapayapaan sa kanyang mukha. Maraming salamat, Ara, sabi niya, tinignan ako. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Nandito ako para sa'yo, Dolphy, sagot ko. Tulad ng pagiging nandyan mo para sa akin. Umupo kami sa isang bench, nakatingin sa libingan ni Helena. Ang hangin ay sariwa. Ang sakit ay nanatili, ngunit mayroon ng pag-asa. Ang lahat ng ito ang paghihiganti, hindi pala ito ang magbibigay ng kapayapaan, sabi ko. Sagot niya. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtanggap. At sa pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Naisip ko si Enzo. Ang kanyang mukha sa courtroom. Ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na kakaiba. Hindi awa. Hindi rin galit. Tanging pagpapalaya. Hindi ko na kailangang manatiling nakakulong sa pait na dinulot niya. Pinapatawad ko na siya, Dolphy, sabi ko. Hindi dahil sa karapat-dapat siya. Kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa galit. Ngumiti si Doc Raff. Ang kanyang ngiti ay totoo at sa wakas ay walang bahid ng kalungkutan. Mabuti yan, Ara. Ito ang simula ng iyong tunay na paggaling. Nakita kong nag-ring ang cellphone ni Dolphy Raff. Si Mang Tonyo. Dolphy, si Chlupo, sabi ni Mang Tonyo. May nakakita sa kanya sa airport. Sumakay siya ng flight papuntang ibang bansa, hindi na nakabalik. Hindi ako nagulat. Si Chlo ay taksil. Ang kanyang kapalaran ay hindi na mahalaga sa akin. Siya ay isang anino na dapat mawala. Tumingin ako kay Doc Raff. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang kamay ay hinawakan ang aking kamay.
Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Ang lahat ng pinagdaanan namin ay nagbigkis sa amin. Hindi lang bilang mga biktima ng parehong tao, kundi bilang dalawang kaluluwang naghahanap ng kapayapaan at pagmamahal. 1 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang paglilitis. Ang buhay ko ay nagbago ng husto. Ang maliit na kumpanya ko, ang Aura Fragrances, ay naging isa sa pinakamabilis na umuusbong na brand sa Pilipinas. Ang bawat bote ng pabango ay nagdadala sa akin ng pag-asa, ng lakas, at ng paalala kung saan ako nagsimula. Mula sa opisina ko, nakikita ko ang bustling city ng Maynila. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Ang bawat tagumpay ay parang pagtupad sa pangako ko sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang tao na hindi ko nakakalimutan. Si Doc Raf. Ang aming relasyon ay lumago mula sa isang doktor at pasyente, naging magkaibigan at ngayon mayroon ng mas malalim na koneksyon. Ang bawat pagtawag niya, ang bawat mensahe, ang bawat pagkikita ay nagpaparamdam sa akin na mayroon akong kasama sa aking paglalakbay. Hindi na ito tungkol sa hustisya, kundi sa paglalakbay patungo sa paggaling. Isang hapon, pumunta kami sa isang tahimik na restaurant sa gilid ng dagat. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan. Pareho kaming nagbago. Ako, mula sa isang nalilito na babae, patungo sa isang matagumpay na negosyante. Siya, mula sa isang doktor na nagdadala ng pasakit sa kanyang puso, patungo sa isang taong may kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain na mangyayari ito, sabi ko, ngumiti. Ang alin, tanong niya, nakatingin sa akin. Ang lahat, sabi ko. Ang pagbagsak ni Enzo, ang tagumpay ko, ang pagkakaibigan natin. Ang lahat ay parang panaginip. Hindi ito panaginip, Ara, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Ito ay realidad. Ginamit mo ang iyong sakit para maging inspirasyon. Ginawa mo ang iyong sarili na matatag. Ang kanyang kamay ay mainit at ang paghawak niya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang puso ko ay biglang bumilis. Matagal na akong may nararamdaman sa kanya. Ngunit natatakot ako. Natatakot akong baka masira ang pagkakaibigan namin. Dosi, sabi ko, may gusto akong sabihin. Seryoso siyang tumingin sa akin. Ano iyon, Ara? Humugot ako ng malalim na hininga. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi lang sa paggabay mo para makamit ang hustisya, kundi pati na rin sa pagturo mo sa akin na mahalin ang sarili ko. At sa pagpapakita mo sa akin na mayroon pa akong halaga. Ara, ginawa ko lang ang trabaho ko, sabi niya, pilit na ngumiti. Hindi, sabi ko, umiling. Ito ay higit pa sa trabaho. Nagkaroon ka ng dahilan para makipaglaban. Ang sakit na dinulot sa akin ni Enzo, nagbukas ito ng isang pinto para makahanap ka ng hustisya para sa asawa mo. At ngayon nagawa na natin. Nakalaya na tayo. Nanginginig ako. Hindi na ako makapagpigil. Dosi, sa loob ng 1 taon na magkasama tayo minahal na kita. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mukha niya ay nagpakita ng pagkabigla. Ang kamay niya ay humigpit sa aking kamay. Arati. Bulong niya. Alam ko, Dosi, sabi ko, mabilis na lumuluha. Alam kong kakaiba ito. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong may asawa ka na dati at baka mahirap magbukas muli. Pero kailangan kong sabihin sa'yo. Ngumiti siya. Hindi ito isang pilit na ngiti. Ito ay isang tunay na ngiti na may bahid ng kaligayahan. Ara, sa loob ng 5 buwan na magkasama tayo, nakita ko kung gaano ka kamatatag. Nakita ko kung gaano mo kamahal ang sarili mo. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang isang bagay na akala ko ay nawala na sa akin. Ang pag-ibig. Ang luha sa aking mga mata ay unti-unting dumaloy. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Minahal na kita, Ara. Hindi dahil sa pagiging biktima ka ni Enzo, kundi dahil sa pagiging Ara. Ang babae na bumangon mula sa kawalan, ang babae na nagbigay sa akin ng pag-asa na magsimula muli. Tumayo siya at hinawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at paghanga. Hindi huli ang lahat, Ara, sabi niya. Ito ay ang ating bagong simula.
Ang aming mga labi ay nagdampi, ang aming mga puso ay nag-isa. Ang mga alon ay tumunog sa paligid namin tila nagdiriwang. Ang sakit na nakaraan ay nawala na. Ang paghihiganti ay natapos na. At ngayon, mayroon na akong bagong simula. Isang bagong buhay. Isang bagong pag-ibig. Ang Aura Fragrances ay hindi lang isang kumpanya. Ito ay ang simbolo ng aking pagbangon. At si Dos Raf ay hindi lang ang nagligtas sa akin. Siya ay ang aking bagong simula. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa sakit, kundi sa pag-ibig. At sa paghahanap ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Naara at Raf. Sa lahat na nakinig at nagbasa ng aming kwento, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa paglalaan ng inyong oras, ng inyong emosyon, at ng inyong pag-unawa sa bawat kabanata ng Kwento ng Kapalaran. Ang paglikha ng mundong ito at ng mga karakter na sina Ara at Raf ay naging isang mahalagang paglalakbay para sa akin bilang isang manunulat. Maraming beses na kinailangan kong sumisid sa pinakamalalim na damdamin, sakit, galit, pagkabigo, pagtataksil, upang maibigay sa inyo ang bawat detalye ng kanilang pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok na iyon, may umusbong na pag-asa, lakas, at sa huli, pagmamahal. Ito ay hindi lamang kwento tungkol sa paghihiganti, ito ay kwento ng pagbangon, ng pagpapatawad sa sarili, at ng pagtuklas sa tunay na kahulugan ng kaligayahan. Sana, sa bawat pahina, sa bawat linya, may natutunan kayo. Naway naramdaman ninyo na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, laging may pag-asa sa kabila ng sakit. Na ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pagiging perpekto para sa taong nakalaan para sa iyo, at sa pagmamahal sa sarili ng buong puso. Ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili at sa nakaraan, ang tunay na magpapalaya sa atin. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pagiging bahagi ng Kwento ng Kapalaran. Ang inyong suporta ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kung mayroon kayong mga saloobin, damdamin, o kahit anumang naiisip tungkol sa kwento, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ay mahalaga para sa akin. Maraming salamat at hanggang sa muli. Nagmamahal, Kwento ng Kapalaran.